So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, may bali-balita po ngayon, no? So, ito galing itong Reuters, ha? So, may bali-balita po ngayon na itong si Digong, si Duterte po, ay binabantayan po sa Hong Kong ng isang unit ng mga pulis na mga elite kung saan nga po siya nag-i-stay na hotel. So, alam naman po natin ito, no, na kasabay po nito, yung sinasabi nga pong rumored na meron na pong arrest warrant si Duterte galing ICC. At alam naman po natin no, na ang pwede pong umaresto kay Duterte through Interpol. At alam din naman po natin na ang China at saka yung Hong Kong ay miyembro din po ng Interpol. So wala po siyang lusot dito. At ito sa mga di lang po nakakaalam, na yung Hong Kong tsaka China po, sobrang dikit po niyan. Escalator nga lang po pagitan niyan immigration na ng China eh. So ngayon, iniisip ngayon natin dito na posibleng tumakas si Duterte, kaya po siya binabantayan kung totoo nga po yung arrest warrant. So ito pakita ko sa inyo, no? So ito po ay balita from ABS-CBN News. So basahin natin to Sabi dito, isang elite police unit. So ibig sabihin, isang unit. Hindi lang isang tao, isang unit. So marami to. Isang elite police unit ng Hong Kong ang nakapwesto umano malapit sa hotel kung saan nanunuluyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito sa gitna ng napapabalitang paglabas ng umano'y ICC arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng war on drugs. So kung babasahin po natin ito, no, meron pong English dito. No? Sabi dito, okay, security was present around the Hong Kong hotel where former Philippine President Rodrigo Duterte was staying on Monday. So marami pong hotel sa Hong Kong, di ba? So, amid rumors that the International Criminal Court was about to issue a warrant of his role in war on drugs that resulted in thousands of deaths. Mga kababayan po kasi ang point natin dito, di ba? Kung totoo po talagang may arrest warrant na po si Duterte, hindi naman po talaga ito pa-public na ipapasok kagad sa website. Ang unang-una po makakatanggap po ng arrest warrant po ni Duterte, Malacanang, si PBBM, si Presidente. No? Kasi ito yung point Kung ipapakita ka agad ito or kung ibubulgar ka agad ito ng ICC, makakapagtago po talaga si Duterte. At ang tanong ngayon natin dito, kung totoo ngang merong arrest warrant na si Duterte, sino po yung nag-leak? Ako naniniwala po ako na kailangan din pong imbestigahan yon. Sino ang nag-leak kay Duterte na meron na nga po siyang arrest warrant? 'Di ba? Kasi ang palasyo, 'di ba, hindi rin nila sinasabing wala o meron. 'Di ba? Oh, continue muna natin. Sabi pa dito, an elite Hong Kong police unit for protecting VIPs was stationed in the vicinity of the hotel where Duterte is staying, according to Reuters. So, kung titingnan po ngayon natin yung pinagkuhanan po ng balita ng ABS-CBN News, so meron talaga. Ito galing tong Reuters kababalita lang nito, March 10. Okay? So, Philippines, Duterte says he will accept arrest if ICC issues a warrant. So, bali po sa baba, ang nakalagay dito, no? Ganun din. An elite Hong Kong police unit for protecting VIPs was stationed in the vicinity of the hotel where Duterte is staying, according to Reuters witness. Hong Kong Government Security Bureau and police gave no immediate response to request for a comment. So wala pong comment dito yung mga pulis sa Hong Kong. Ang point kasi dito mga kababayan, napaka-unusual po kasi nito. 'Di ba? Marami na pong mga VIP ang pumunta po sa Hong Kong. Pero ito po yung napaka-unusual po na nangyari na pati po sa hotel binabantayan. Malimit po kasi binabantayan po ito kapag ito po ay nasa public places o kaya pag merong event. Nakabantay po yung Hong Kong Police dyan. Pero yung Hong Kong Police Elite, so yung mga matitinding pulis sa Hong Kong, nakabantay kung saan po, 'di ba, natutulog si Digong. So unusual po 'yon. Pati sa pagtulog binabantayan, may sariling security si Digong. So kayo po ba, naniniwala po ba kayo na kaya binabantayan si Duterte ng elite police po ng Hong Kong kasi nga baka nga po tumakas papuntang China. Mas mahirap na po hanapin si Duterte sa China, sobrang laki po ng bansa po na 'yan. 'Di ba? Guangzhou, Shenzhen, 'di ba? Shanghai, Beijing, ang laki po niyan. Oh. So ngayon meron pang balita dito no from News 5. So ito panoorin natin 'to hindi naman siguro tayo makaka-copyright nito. Sige. Tingnan niyo 'to.
ang mga pulis sa tinutuluyang hotel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wait lang, ayan yan. Naghang na naman. Sige, continue natin. Sarado umano ang mga pulis sa tinutuluyang hotel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hong Kong sa gitna ng mga espekulasyon na inilabas na ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant para sa kanya. Isang elite unit ng mga pulis ang sinasabing nakatutok sa Park Lane Hong Kong Hotel. Lumipad si Duterte patungong Hong Kong Park Lane Hong Kong Hotel pala. Andun pala si Digong. Okay. nitong Biyernes, March 8. Ayon sa kanyang kampo, para ito sa isang pagtitipon ng overseas Filipino workers bilang bahagi ng kampanya ng Partido Demokratiko Pilipino laban para sa paparating na eleksyon. Naganap ang pagtitipon nitong linggo, March 9 sa Southern Stadium kung saan dumalo rin ang anak ni Duterte na si Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa China Foreign Ministry Commissioner's Office sa Hong Kong, base sa ulat ng International News Agency na Reuters, ang pagbisita ni Duterte ay isang pribadong bakasyon. Ayon sa iba pang ulat, kasama rin niya sa Hong Kong ang kanyang common law wife na si Hanilet Abansenya at anak nila na si Kitty Duterte. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag. Ayun na. So, kasi mga kababayan, yung pagpunta nga po ni Duterte po dyan sa Hong Kong, biglaan. Biglaan po yan. Kita nyo, di ba, walang announcement from the vlogger. Walang announcement from the PDP laban. Biglaan po pumunta si Duterte po sa Hong Kong. At sa kabila, kasi actually meron kasing dalawang balita dito eh. May mga nagsasabi na itong arrest warrant po ni Duterte ay propaganda lang po ng mga Duterte para mapag-usapan. At may nagsasabi din naman po na posibleng totoo. Diba? Pero napaka-unusual din po kasi mga kababayan na pupunta si Duterte ng Hong Kong ng biglaan. Di ba? So ang point natin dito mga kababayan, no? So ang sinasabi natin dito, itong si Digong po kasi, no, itong mga supporter niya, nagiging violente na rin po kasi. Kasi ako naniniwala ako no, na kung sakali man na itong si Duterte nga po ay huhulihin, magwawala po itong mga bobong mga DDS. Kaya nga mas maganda po talaga na hindi muna na-public itong arrest warrant ni Digong kung meron man, para hindi po magkagulo, para mahuli na lang po si Duterte nang wala pong kaalam-alam po ang mga bobong mga DDS. Kasi ito, tapang-tapangan tong buwakan ng inang ito, itong si Byron. Tira nyo to ah. So, sabi ni Byron dito, no, may post siya dito eh. Sabi niya dito, yan. Ito si Banat Bay. Huwag niyong subukan, gulo ang hinahanap ninyo. Oh, so ako malinaw naman po kung anong ibig sabihin niyan. Huwag daw pong subukan na hulihin si Duterte kasi daw po magkakagulo. Eh di subukan ninyo. Ganyan po kayo kabobo ay na problema sa mga DDS eh. Ang tawag po kasi dito hustisya. Ang tawag po kasi dito due process. Ang tawag po kasi dito rule of law. At ayan po ang mga bagay na hindi niyo po naintindihan. Yung pag-aresto po kay Duterte mga kababayan, parte po yan ng proseso. So kayo po magiging kontrabida dito sa totoo lang kasi kailangan po natin dito makita, 'di ba? Ano ba talaga ang nakalagay sa batas? Ang nakalagay po sa batas, meron pong jurisdiction ng ang ICC sa Pilipinas. Base po yan sa court decision noong 2021. At base rin po sa batas, at base rin po sa due process, tayo po ay miyembro ng Interpol at kailangan po natin mag-comply. So wala pong lalabagin na batas dito, kayo lang, mga bobong mga DDS. And by the way, no, ito yung mga binabanggit dito ni Attorney Claire, tingnan niyo to Ito nakita ko lang to sa Facebook compilation ito. So ito panoorin niyo to. Saan ba? Ito, sige. Na meron nang na-issue na warrant of arrest. Pero as of now, sabi nga natin, hindi po namin ma-confirm agad-agad kung wala. Kalang, na naman, ang bagal na naman. Ito pa, ang bagal StreamYard ngayon, no? So, continue natin, sige. Na meron nang na-issue na warrant of arrest. Pero as of now, sabi nga natin, hindi po namin ma-confirm agad-agad kung wala pa po kaming physical copy. Kung nagkataon po kasi tayo miyembro, pwede po itong ipadaan sa opisina po ng Pangulo o kaya po sa DOJ o kaya sa DFA. Pero maaari pa rin po tayong ituring ng ICC bilang miyembro at maaaring gawin po yung binanggit ko po mga procedure. And by the way, mga kababayan, ano palang problema ng mga bobong mga DDS kung huhulihin si Duterte? Sabi nga po ni Digong, nakahanda siyang magpahuli. 'Di ba? Meron pang ang Dear si Duterte, 'di ba? Na gusto ko bukas hulihin na ako eh. So ba't yung pipigilan? Alam niyo, ito yung problema sa mga DDS eh. Hindi ko na maintindihan kung anong klaseng mga utak meron kayo eh. Sinabi naman ni Duterte, 'di ba, na ako gusto ko nang mapahuli ng ICC. Gusto ko nga bukas na eh. O gusto niyo pala magpahuli, ba't niyo pipigilan? Bobo ba kayo?
'Di ba? Bobo kayo? Kanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Statement of former President Duterte. So, yun, no? Ito, malinaw dito mga kababayan na kung meron man talaga nag-leak kay Duterte ng kanyang arrest warrant. So, ito, sakto po kasi pagkakataon na magpaawa po siya sa mga supporter niya sa pamamagitan po ng pagpunta po sa Hong Kong at kinakausap po yung mga KOJC member. Di ba? So, alam niyo nakakatawa dito, no? Pumunta ka ng Hong Kong, tapos yung mga audience mo, KOJC member. So, wala din. Pero ang importante nga po dito sa ginawa ni Digong, nakapagkalat na naman po siya ng propaganda na siya po ay nagpapaawa kung sakali man siya ay hulihin. Kayo ba naniniwala ba kayo na ito si Digong ginawa niya yung war on drugs na nagpapatay ng sangkatutak na tao para sa bayan? Hindi ko alam, psychopath yan eh. Mamamatay tao po talaga yan eh. Continue nga natin to. Sabi niya kasi, what was my sin? I did everything in my time so Filipinos can have a little peace and tranquility. Tungkol naman po doon sa sinasabi niya na wala siyang kasalanan, marami na po tayong nadinig. So the eventualities would be including arestuhin po yung former president. Kung yan po ang nasa sa batas, gagawin po yan. Ito naman din po ang pakiusap natin. Kung mangyayari po ito, yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Correct. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Yun. Ayun ang sinasabi ko. Ayun ang sinasabi ko. Wala, di ba? Doon sa mga bobong mga DDS, kung kayo po ay maniniwala po sa mga bobong mga vlogger, di ba, tanga-tanga po kayo, ano ba nasasabi ng batas? Ang sabi po ng batas, meron pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas from 2011 to 2019. Oh, nangyari po yung war on drugs, member pa po tayo ng ICC. At sabi rin po ng batas ng mga kababayan, tayo po ay kailangan mag-comply sa Interpol. Kasi ang point dito, ang Interpol po kasi tumutulong po sa atin. Tulad nga po ng pagpapahuli kay Tebes, pati kay Alice Guo. Humingi tayo ng tulong diyan. Pagkatapos tayo, pag hiningan naman tayo ng tulong ng ICC, ay ng Interpol, hindi tayo tutulong. Di ba? So, at least you get the point, no? Di ba? So, yun mga kababayan, so kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa nababalita na binabantayan nga po si Duterte sa Hong Kong. Kasi hindi lang po nakakaalam, no? Banggitin ko lang ulit. Yung pagitan lang po kasi ng Hong Kong at China, escalator lang po. Escalator. Isang building, may dalawang escalator. Paglabas mo, immigration na. Pagtawid mo ng immigration, China na po yun. At si Duterte po, meron po siyang visa ng China. Dating presidente yan eh. So kayo ba, naniniwala ba kayo na itong pagbabantay nga po ng Hong Kong Elite Police kay Duterte kung saan nga po siya nag-i-stay na hotel, parte ba ito ng kanilang SOP para po bantayan si Duterte kasi nga baka nga tumakas papuntang China? So naniniwala po ba kayo na ganun nga po yung posibleng senaryo nito? At naniniwala pa ba kayo na uuwi pa si Digong bukas? Actually, mamaya pala, no? March 11. Di ba? Kayo ba naniniwala ba kayo uuwi pa siya? Good luck. Good luck sa mga DDS. Pag ito, tumakas to. Di mukha kayong tanga na naman. Di ba? So yan, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kasama muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.